po ng aming interview ay para sa aming isang subject na religion, religious experience and spirituality. So, simulan lang po natin yung interview. Unang tanong po is, ano po para sa inyo yung religion? Para sa akin, ang religion is to seek the truth and to find God. Kaya tayo pumapasok sa religion kasi hinahanap natin yung truth. At yung truth ay walang iba, yung Panginoong Diyos. Kaya yung iba, paiba-iba ng religion kasi hindi sila satisfied sa mga light or truth na nakikita nila. So, para sa akin, ang religion ay way to find truth, to find God. Ito po, Pastor, yung pangalawang katanungan. What is the importance of religion in man's life? Napaka-importante nito, especially sa tinatawag nating pag-build ng karakter. Kasi although mawala yung social, kulangin man tayo sa mental, emotional, pinupunuan naman ng mga spiritual na mga bagay. So, napaka-importante sa buhay natin na yung religion kasi binibuild tayo na magkaroon tayo ng magandang karakter na katulad ng ating Panginoong Diyos. Ikaw naman. Pangatlo. Ito po yung pangatlong tanong, Pastor. Is religion still effective today in the period of globalization? Yes. Sa amin na mga pastor, it's very effective sa panahon ngayon kasi lalo na lumalaganap ang iba't ibang conflict, di ba? May mga conflict. But yung religion, siya yung nag-neutralize. May mga conflict bawat bansa, but the religion, siya yung nag-neutralize. Kaya mapapansin natin, although na tumataas ang conflict, ay tumataas din ang bilang ng religion sa buong mundo at lumalaganap sa pamamagitan din ng social media. Kung mapansin ninyo, maraming nagpipreach online, bus, at especially nasa propesya na rin kasi na dapat makaalam ng gospel at the end come. Sa pang-apat po na tanong, paano po natin malalaman na ang reliyon ay tama or totoo sa mga kanyang mga aral po? Lahat ng religion sa buong mundo, walang iba tayong pinagkukunan kung hindi yung Bible, pinaka-base. So, mayroon akong babanggitin na isang verse from the book of Isaiah chapter 8 verse 20. Ang sabi doon, to the law and to the testimony, if they are not speak according to this, there is no light on them. Ibig sabihin, para malaman mo na yung isang religion ay siya ay truth, siya ay tama, or sa kanya yung light, kailangan po siya ay nakaangkla sa pamamagitan ng law, the Ten Commandments of God, and testimony, mga patuto patungkol kay Jesus. So, ibig sabihin, yung belief ng isang religion, lahat ng kanyang paniniwala laging nakaangkla sa Bible, is found in the Bible. Pero pag hindi na makita doon, wala na tayong ibang kukunan pa ng base about ng truth kung hindi yung Bible lang din. Kaya yun ang pinaka-base. So kapag yung sinasabi niya according to the Bible, according to the law of God, meaning to say that the religion is true. So, ito po yung panglima at huling tanong, Pastor. What are your thoughts about non-believer, atheist, agnostic, or skeptics? Yung mga hindi po naniniwala sa about religion or sa Diyos po. Okay.
Ako ano yung aking thoughts? Opo. Sa loobin po. Okay. Hindi natin sila masisi para sa akin. Kasi unang-una, hindi pa sila enlightened to the Bible. Kasi mahirap papaniwalain ng isang tao na they are not believed to the Bible. Hindi mo siya mapapaniwalay hanggang as long as na hindi siya naniniwala, hindi siya trusted to the Bible. So, they are victim ng yung kaaway ng Panginoon, yung mga anghel ng kadiliman na sila ay naniniwala sa mga gods. There is a gods in the sea, in the fire, or sa mga mountain, di ba, may mga gods. Kaya may mga naniniwala sila doon. So, they are victim. So, para sa akin, siguro hindi pa time na malaman nila or possible na ang iba sa kanila ay hindi open to na mag-open sa Bible. Hindi sila open. So, para sa akin, kailangan pa rin silang i-reach out ng mga taong nakakaalam ng truth. Karagdagan na tanong about sa religion. Ano? Pwede po po may ano po Yes. sir ng follow-up question summer. Amen. Okay, Maya. Ikaw na. About po sa, di ba po, ano po yung religion nyo ito? Adventist po? Seventh-day Ay, Adventist. Seventh-day Adventist. Ano po yung mga ano po, paniniwala nyo po dun sa ano na, Sa dito sa simbahan nyo po? Sa Okay, pagdating yung Seventh-day Adventist, meron siyang 28 fundamental beliefs. Mission 1 to hanggang 28, may mga belief ang Seventh-day Adventist. And the 28 fundamental beliefs is hollow. Ibig sabihin, siya ay nanggagaling sa Bible. So the Seventh-day Adventist, wala siyang belief na kinreate na hindi patagpuan sa Biblia. Number 1, katulad yung Sabbath. Kung mapapansin niyo yung iba, they are Sunday. But kapag titignan mo naman sa Bible, binabanggit dyan in the 7th day of the week. Sabi ng Panginoon, remember, di ba? Remember the Sabbath day dito kay Pituli. So, yung mga bawal naman po sa inyo, ano po yung mga bawal po sa inyo? Yes, may mga bawal po. Actually, hindi po ang Seventh-day Adventist ang nagbawal. Sila lang ay sumusunod kung ano yung nakalagay sa Bible. Katulad naman ng mga walang kaliskis. Although the doctor, nagpapatuturi, di ba pagkuhain ka ng mga walang kaliskis, tataas yung rayuma mo, yung arthritis mo, kakati-kati ka. So, kasi ang Panginoon parang, ang Panginoon kasi matalino eh. Ibig sabihin, siya yung gumawa ng ating katawan. Ibig sabihin, alam niya kung ano yung ipipiling sa atin. Just like a man na gumawa ng motor, sabi niya, ito yung langis, ito yung gasoline. Pero pag hindi mo sinunod yung manual, masisira siya. So, yung God, ganun din siya. Siya yung lumikha sa atin. Nagbigay siya ng manual kung ano yung mga pagkain na dapat natin kainin. Actually, nung ang tao hindi pa nagkakasala, ang pagkain niya talaga fruits. Pero after na siya magkasala, inad ng Panginoon yung gulay. And after kung alam niyo yung story ng baha, kaya nga may rainbow, di ba? May baha. After ng baha, dahil walang gulay, inad ng Panginoon na kumain ng karne. But yung karne na kakainin, yung mga malilinis na karne. Katulad ng baka. Yung baka, di ba, yung kinakain niya, damo, yung kambing damo. Yung baboy naman, papansinin mo, hindi talaga siya ni-create ni God para pagkain. Kinreate kasi siya, kumbaga scavenger ba, tagalinis. May function sila. Katulad yung baboy, maglalagay ka ng tae, ng tao, tapos ng bagong kanin. Bibitawan mo siya, yung pupunteriyahin niya yung tae, yung maruruming bagay. Kasi siya ay created para doon sa maruruming bagay, katulad ng bayawak, ng baboy, ng aso. Napansin ninyo? Ano to? Nakadesinyo sila sa marurumi. Scavenger sila. Kasi kung wala sila, magiging mabaho ang sanlibutan. So kung may scavenger sa lupa, may scavenger din sa dagat. Ngayon, may kakain ka. Tapos yung hinugas mo, ipapakain mo sa baboy. Tapos yung baboy, kakarnihin mo, kakainin mo rin. Hindi recycle lang ang dumi. Cycle lang siya. Pero even the doctor, nagpapatuto rin na yung karne ng baboy, kahit ngayon ni-research yung meron siyang trichina larva na uod na hindi namamatay.
So, ibig sabihin, the Seventh-day Adventist, hindi siya nag-create lamang ng belief na hindi found sa Bible. So, every belief of the Seventh-day Adventist is found in the Bible. Kasi kapag wala sa Bible, meaning to say, that religion is not from God. Wala tayong ibang pwedeng basehan hindi yung Bible. Last na lang po na tanong. Yung Seventh-day Adventist po, saan po ba to originated talaga po? And sino po, saan po talaga siya na originated or na Simula po. simula? Yes. Kung depende po, depende sa question. Kung ang tatanungin nyo is truth, kung yung truth nila is from the beginning, yung truth nila. From the Genesis, makikita mo that there is Sabbath day. May Sabbath day na. So, kung ang truth ang tatanong. Pero kung ang tatanungin mo ay registration ng kanilang pagtatag, sabihin yung tinatag yung gusali, hindi yung aral. Kasi yung Seventh-day Adventist, hindi siya nagtatag ng aral. Ibig sabihin yung itinayo na lang ng Adventist yung temple. Pero yung ibig sabihin ng Seventh-day Adventist, para maunawaan nyo, pag sinabing Seventh-day Adventist, ibig sabihin there are two combination ng Advent at saka ng Seventh Day. Ibig sabihin ng Advent, mga taong naghihintay, they are believed to the second coming of Jesus. And then the Seventh Day, sila yung mga taong nangingili ng ikapitong araw. Kaya kinonbine siya, mga taong nangingili ng ikapitong araw at naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. That's why the Seventh-day Adventist. So, officially, na sila naging official noong 1863. Yes. 1863. But yung aral na mayroon sila ay hindi nagpasimula noong 1863. Ibig sabihin yung truth. Ibig sabihin yung legal lang, yung legal na mayroon sila is 1863. Pero yung truth nila is from the Genesis, from the beginning. From the Genesis ang Yes. That's it. meron pa kayo? Wala na? Yun lang po, Pastor. Yun lang. Opo. Thank you so much. Thank sa you inyo, ha? po so Thank you. much, Ako Pastor. yun